So, hi guys. So, let's continue with our discussion of relative equilibrium. So, last time, diniscuss natin yung linear translation. So, ngayon naman yung rotation. So, yan, na-discuss natin yung definition ng relative equilibrium. And then we have two types nga, which is yung linear and then yung rotation. We have already discussed yung vertical and yung horizontal. Now, proceed tayo sa rotation. So, say for example, meron kang vessel. No? So, this is, say for example, this is a cylindrical can. Tapos, paikutin natin siya along its center. So, paikutin natin siya along its vertical center. So, ayan yung mangyayari. So, kung hindi yan umiikot, flat lang supposedly yung tubig. Pero since pinaikot natin, so ito daw yung magiging itsura ng tubig natin. Ngayon, sabi niya, ito daw ma-form na figure na ito, this would be a parabola. So, ibig sabihin, kung yan ay parabola, tapos nag-take tayo ng point dito sa pinakadulo, sasabihin natin na yan yung vertex natin. So, that would be our point 0, 0. Tapos, kumuha tayo ng any particle along dun sa point ng parabola, along dun sa line ng parabola. Tapos, pinangalan natin xy. Tapos, yung particle na yan, meron yung weight. And then, we have yung centrifugal force. So, yung weight natin, yan yung force na downwards. And then yung force na nagtutulak sa kanya towards dun sa surface nung can would be the centrifugal force, which is equal to the mass multiplied by, ito yung mass multiplied by the angular velocity squared multiplied by x. Kung ito ay theta, lilitaw na tangent theta is equal to y over x, di ba? Yung rise over run. And since particle lang yung kinukuha natin, so sasabihin natin na y prime or dy over dx. No? And then from these forces, makakapag-form tayo ng force triangle. So force triangle na yan, so again, yung vertical natin, that would be yung weight mo. And then yung force mo, yung horizontal force mo naman would be the centrifugal force, which is equal to the mass multiplied by the velocity squared times x. Tapos yung normal force natin, normal force na tinatawag natin kasi ito yung tangent line natin along doon sa parabola natin. Alright? So, kapag in-investigate natin itong theta, kapag ano tayo dito, opposite angle, so lilitaw na yung theta natin dito sa first triangle will be here. Okay? So, kung susundan natin yan, tangent theta would be equal to the centrifugal force over the weight, which is mass multiplied by the angular velocity squared over the mass times the gravity. So, makakancel dyan yung mass. So, ang matitira na lang, tangent theta is equal to omega squared times x over g. Tapos, i-substitute yan natin dito. So, sabi natin dito, tangent theta is also equal to dy over dx. Tapos, i-integrate natin yan. No? So, yung dx, ilalagay natin dito sa kabila. Tapos, i-integrate natin from 0 to x. Kapag in-apply natin yung limits, lilitaw that y is equal to omega squared x squared over 2g. At yan na yung gagamitin nating formula for the rotating vessel. Tapos another formula na kailangan nyo tandaan. No? Sabi niya, kapag daw yung parabola natin ay pinaikot natin to form a volume, so yung lilitaw na volume na yan is ang tawag dyan is paraboloid. At yung volume ng paraboloid na daw na yan is half of the circumscribing cylinder. So, ibig sabihin, kukunin ko lang yung volume ng buong cylinder. Siyempre, yung radius mo would be yung R. Kapag kinuha ko na yon, i-divide ko lang ng 2, makukuha ko na yung volume ng paraboloid. So, yung formula natin would be pi r squared. So, yun yung area nung sa taas. Tapos, i-multiply natin ng height h. Ayan. So, yun yung magiging volume ng cylinder. Ang sabi niya, kalahati lang daw. So, divided by 2. So, lagi nyo nang tatandaan yung volume ng paraboloid and yung formula natin na y is equal to omega squared times x squared over 2g. Okay. Tapos dito, meron din tayong mga cases katulad ng sa linear natin. No? So, case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 10 din to. Pero, again, this is not limited to 10 cases. Baka meron pa tayong nakaligtaan na pwedeng mangyari sa rotating vessel. Pero, ayun nga, you don't have to memorize yung number ng cases. You just have to understand kung ano yung mga possible na mangyari kapag nakapag-encounter ka ng rotating vessel problems. No?
Kasi from there, doon ka makakapag-analyze kung saan ka dapat maglagay ng mga values, saan ka dapat maglagay ng mga unknowns. Okay, discuss lang natin ng mabilisan ng mga difference nito, mga cases nito. Yung case yung yung cases natin, yung case 1 natin, so say for example, ito yung original na height ng tubig. Tapos pinaikot lang natin ng saktong ikot lang, hindi masyadong mabilis. So aangat siya ng konti, okay? From the original height. Ngayon, ang sabi natin, same nang sa linear natin, from the original height, tas pinaikot mo, kung wala namang natapon, at hindi naman sumayad dun sa pinakababa, kung ano yung binaba niya, yun din yung inangat niya. So, kung halimbawa, ito, from this height, if this is y over 2, dapat yung taas, y over 2 din. Okay? So, kung from this point hanggang dun sa taas is y, so tagkalahati lang sila, y over 2, y over 2. Okay, kung ano yung binaba, yun din yung inangat. Sa case 2 naman, sakto lang daw siya dun sa taas, wala pa ring natapon. Okay? So, tapos, dahil wala nga natapon, same pa rin yung binaba, same pa rin dun sa inangat. Kay case 3 naman, kunwari, nandito lang yung level ng liquid, pinaikot mo yan, at saktong nagsumayad dun sa pinakababa, saktong sumayad lang dun sa baba. Ganun pa rin, since sakto lang, at wala ding natapon, lilitaw, na dapat kung ano yung binaba mo, yun din yung inangat mo. Okay? Kay case 4 naman, ito, konti lang yung tubig. Okay? Tapos pinaikot mo ng mabilis. So, tendency, makikita mo na yung ilalim dahil sa sobrang bilis ng pag-ikot. Okay? Pero dito, wala pang natapon. Kay case 5 naman, siguro mataas yung tubig, tapos pinaikot mo, tapos may natapon. Kay case 6 naman, pinaikot mo ng mas mabilis kay case 5. So, kaya meron ng mas marami na yung natapon at sakto lang siya doon sa pinakababa. Kay case 7, mas mabilis pa, kaya ayan na yung naging itsura niya. And then, kay case 8, sarado naman. Kay case 8, 9, and 10, yung vessel mo naman nakasarado. So, ang mangyayari, yung drawing mo ng parabola, magkakaroon ka ng mga imaginary water dun sa taas. Katulad lang din ng ginawa natin sa linear translation. Okay? So, ganun din dito, dun sa baba, meron ka rin imaginary na area. Okay? So, para mas maintindihan, sample problem tayo. So, an open cylindrical tank 5 meters high and 6 meters in diameter is filled with water to a depth of 4 meters. It is rotated along its vertical axis. So, yung unang tanong is max rotation without spilling. So, ito daw yung itsura ng can natin. No? So, meron daw tayong cylindrical tank. So, cylindrical yan, circular yung base natin. Yung height niya 5 meters, yung diameter 6 meters. Tapos may laman siyang tubig na 4 meters. So, ibig sabihin, may allowance ka pa dito sa taas na 1 meter. So, ang gusto niya, paikutin mo daw yan na walang matatapon. Sasagarin natin doon hanggang sa taas. So, anong mangyayari? Ayun, ganito yung mangyayari dyan. No? From the original height of the water, papaikutin natin, syempre. So, mangyayari dyan, bababa syempre yung bandang gitna, tapos tataas yung banda sa side. At take note, dahil wala daw natapon, max rotation without spilling, so dapat kung ano yung binaba, yun din yung inangat. So, kung halimbawa, ito ay 1 meter, dapat 1 meter din yan. Okay? So, kunin natin yung mga points. Kung ito ay vertex natin, 0.00, ano yung point na to? So, from here, kunin natin yung yung x and y coordinates na to. So, from here, papunta dito, yung horizontal distance niya, kung ito ay 6 yung buo, so dapat yung kalahati na ito ay 3. Ayun, 3. Tapos yung height natin, sabi natin, kung ano yung binaba, yun din yung inangat, bumaba siya, umangat siya ng 1 meter dito, di ba? Kasi yun yung allowance natin dito, wala pang matatapon. So, ibig sabihin, kung umangat ng 1 meter dito, bababa ng 1 meter din dito. So, magmula dito hanggang sa taas ay 2. So, yan yung xy coordinates ng point na ito. So, from there, magagamit na natin yung formula, y is equal to omega squared x squared over 2g. Substitute the values of y and x. Okay? So, ayun. So, 2 omega squared 3 squared over 2 times 0.81. At makukuha natin yung value ng angular velocity natin, which is 2.0881 rad per second. Take note, lagi, yung yung angular velocity natin must be in rad per second. Sunod na tanong, same question, pero dito, sabi niya, rotation until the water surface just touches the bottom of the tank. So, same problem lang tayo, no? Same lang yung tangke, 6 meters pa rin yung diameter, yung laman ng tubig, yung laman ng tangke natin is 4 meters. Pero ngayon, ang gusto naman niya, pabibilisin ko pa yung ikot
hanggang yung tubig ay saktong sasayad doon sa pinakababa. So, ano magiging itsura? Ayun. Pero syempre, dahil dito sa problem natin kanina, nandito pa lang siya, sagad na, sakto lang na walang natapon. So, ibig sabihin, pag binilisan ko pa kesa sa setup na to, ano mangyayari? Meron nang matatapon. Okay? So, from here, meron tayong points dito. Gawin natin ulit, yung pinakadulo, yun yung 0.00 natin. So, ano yung magiging point na ito? So, from 0, 0, papunta dito sa side. So, kung 6 yung buo, yung kalahati ay 3. Tapos, magmula dito sa vertex hanggang sa taas ay 5 meters. So, ibig sabihin, ito ay 3, 5. So, x and y coordinate ng point. Ayan. So, from here, makakuha natin yung values. Substitute lang natin yung y and x dito sa formula natin. Makakuha natin 5 is equal to omega squared times 3 squared over 2 times 9.81. So, makakuha natin yung angular velocity na kapag ganito na yung naging itsura, which is 3.3015 rad per second. At mapapansin nyo, ang sakuha natin sagot ay mas mabilis kaysa dun sa kanina. Ayun, 2.08 lang tayo dito, pero dito ang nakuha natin ay 3.3. Kasi nga, binilisan natin. Okay? Pwedeng itanong dyan is yung volume retained. So, paano makukuha yung volume retained? So, sabi natin, yung volume ng paraboloid is half of the circumscribing cylinder. So, ibig sabihin, sa setup na to, okay, kung itong paraboloid na ito, nasa yung white part, ay kalahati ng buo, so ibig sabihin, yung retained, yung volume na to, yung kalahati lang din. Di ba? Yung kalahati lang din ng buo. So, ibig sabihin, hindi ko na kailangan mag-minus doon sa whole volume na to kasi nga, tagkalahati lang naman sila. Okay, so kailangan ko lang makuha yung kalahati ng volume ng cylinder na ito. So, that would be pi r squared, yung radius natin is 3, multiplied by the total height is 5. Tapos, divided by 2, at yun yung magiging volume retained natin. Possible pang itanong dyan is yung volume spilled. So, volume spilled naman, kailangan mo lang i-minus yung natapon ay yung na-retain dun sa original volume. So, yung original volume natin is pi 3 squared, yung original height natin is 4. So, yun, times 4. Minus yung volume retained natin, which is 70.0858. Makakuha natin yung volume spilled na 42.4115 cubic meters. Next naman, yung Pmax natin. Yung pressure natin, simple lang, same formula tayo, gamma H. So, dito sa setup na to, alin ba yung part na mayroong pinakamataas yung H natin? So, dito, 0 yung H natin, hanggang lumalayo, tumataas ng tumataas, hanggang sa pinakadulo, ang pinakamataas natin ay 5. So, ibig sabihin, yung Pmax natin is 9.81 multiplied by the maximum height, which is 5. So, Pmax is equal to 49.05 kilopascal. Yung minimum pressure naman natin, of course, yung dito sa pinakagitna, wherein wala nang nakapatong na tubig. So, ano yung pressure natin dyan? Definitely, that would be equal to 0. Tapos, yung pwedeng tanong pa dyan, yung force at the bottom. Kapag force naman tayo, lagi natin ginagawa, kino-consider natin kung ano yung nakapatong. And then, you multiply it by the unit weight of the liquid. So, unit weight of the liquid multiplied by the volume. But in this case, syempre, ang gusto lang natin ay yung natira lang. Diba? Kasi yung natapon, hindi naramdam ng vessel natin yun. So, yung natira lang, yun yung i-consider natin. So, unit weight multiplied by the volume retained. That is water. So, 9.81 multiplied by volume retained natin. Nakuha na natin kanina, 70.0858 cubic meters. So, volume bot is, at the bottom is 693.4277 kilo Newton. Next problem, an open cylindrical tank. Same problem pa rin pala. Pero, sabi niya ngayon, ang condition naman daw, pabibilisin pa daw natin into 40 RPM. Okay? Ngayon, yung 40 RPM is equal to 40 revolution per minute. Again, ang gusto natin sa angular velocity ay in radians per second. So, dapat i-convert muna natin yan. So, paano natin i-convert yan? Para makuha natin yung angular velocity, omega. So, kailangan natin i-convert yung 40 rev per minute, wherein alam natin that 2 pi is equal to 1 rev, 2 pi rad is equal to 1 revolution, and 60 seconds is equal to 1 minute. Okay, cancel, makukuha natin that the angular velocity is equal to 4.188 rad per second. And this is mas mabilis dito sa
3.3. So, ibig sabihin, ito yung 3.3 natin, ito yung naging itsura ng 3.3. So, kapag pinabilisan pa natin, ano mangyayari na? Ayun, ito na yung magiging itsura ng figure natin. Okay? So, ang nangyari, kasi dito sa kanina, sakto lang siya dito sa tip, sa pinakababa. Kapag binilisan ko pa, may matatapon lalo, at yung tubig nasa side na, at nakikita na natin yung bandang gitna ng vessel natin. Okay? So, ayun na nga yung nangyari. So, from here, makikita natin, tingnan nyo, no? Meron na tayong kinonsider na 3 points. No? So, kung ito ay 0.00, ano yung point na to? So, hindi pa natin alam, tawagin natin x1, y1. Tapos, itong point naman na ito, from 0, 0 pa kanan, or from papunta dun sa outer shell, that would be 3. So, yun yung magiging x-coordinate natin. So, yun yung magiging x3. And then, yung y naman would be from this point hanggang dun sa taas. Ito, alam natin na yung height na ito ay 5. Tapos, alam natin, from here, dinesignate natin na yung height from dito hanggang dun sa taas ay y1. So, ibig sabihin, magmula dito hanggang sa taas would be 5 plus y1. Okay? So, para makakuha tayo ng values, pupunta tayo doon sa konti lang yung unknown, which is itong part na to. Okay? So, yung unknown lang dito is yung y1. Unlike dito, kapag ginamit natin yung formula dito, hindi natin alam pareho si x1 at si y1. So, dito muna tayo. Apply natin yung formula. Same formula tayo. Y is equal to omega squared times x squared over 2g. Tapos, substitute natin tong x and y na to dito. So, ayun yung lilitaw. So, yung y natin would be yung 5 plus y1. Ito yun, yung buo. Okay, 5 plus y1. And then, yung x natin is yung 3 squared. Ayun, 3. So, 3 squared. Multiplied by yung nakuha natin kanina na 4.188 rad per second. So, ayun. So, 4.188 rad 188 squared multiplied by 3 squared over 2 times 10.81. Nakuha natin yung value ng y1, 3.0486 meters. Ngayon, since alam na natin si y1, pwede na natin gamitin yung formula dito. Alam natin si y1, alam natin si omega, makukuha natin si x1. Ayun. So, 3.0486 multiplied by, it must be equal to 4.188 squared, x1 squared over 2 times 9.81. At makukuha natin, x1 is equal to 1.8469 meters. Okay. Ito naulit yung pala dito, na 3.0486. Naulit lang. Ngayon, ang kailangan naman natin, for the simplicity of the computation, kailangan kunin na natin agad yung mga volume ng parabola natin. So, dito lumilitaw, meron tayong small paraboloid. Ito yon, yung part na to. And meron tayong large paraboloid. Okay? Take note na kapag kumukuha ka ng volume ng paraboloid, laging from the vertex. Hindi pwedeng direkta ka lang dito. Okay? Hindi pwedeng yan lang yung makakuha mo. Kapag kinuha mo yung volume ng paraboloid, matik yung buo yun. Okay? So, kunin natin yung maliit lang muna. Yung maliit, v small is equal to pi r squared multiplied by the height over 2. Diba? Yun yung formula natin for the paraboloid. So, pi, and then yung area, papunta dun sa x. So, 1.8469, that would be x1. Ayun. Squared multiplied by the height. Yung height na to. Diba? Multiplied by 3.0486. Tapos, ang gusto natin yung kalahati lang yan. So, makukuha natin itong part na to. Okay. Alright. So, V small is equal to 16.3345 cubic meters. And then, yung para dun sa malaki naman, ito. So, take note, magmula pa rin sa vertex yan. So, buo yan dapat. So, pi, and then yung r natin, ito, hanggang dito sa sagad would be 3 squared multiplied by the total height. Again, magmula dito hanggang sa taas, and that would be equal to 5 plus y1. So, 5 plus 3.0486 divided by 2. So, yung volume of yung big paraboloid natin would be equal to 113.7844 cubic meters. Possible na tanong, volume retained. So, yung volume retained natin is equal to, kunin natin itong kulay blue. Di ba? Dapat makuha natin yan. Pero para makuha natin yan, kailangan makuha ko muna itong white part. Hanggang dito lang. Okay? Ima-minus ko yung part na to doon sa buong cylinder na to at makukuha ko yung blue part. Okay? Ngayon, para makuha ko yung white part na to na hanggang dito lang, anong gagawin ko? So, that would be yung big paraboloid minus yung small paraboloid. Ayun yun. V big minus V small. At ito daw ay kakaltas natin sa buong cylinder magmula dito hanggang dun sa taas. So, pi r squared times 5 minus yung V big minus V small.
at alam na natin yung values nila, mas madali. So substitute the values, makukuha natin yung volume retained natin is 43.9218. Next na pwedeng itanong yung volume spilled. So ganun pa rin. Yung original volume natin, pi r squared times 4. Ito yon, pi r squared times 4 yung height natin, original na tubig. I-minus lang natin yung volume retained at makukuha natin yung volume spilled. Yung Pmax natin, yung maximum pressure natin, again, sa part na to, wala, no? Pero habang lumalabas, ayun, hanggang doon pa rin, hanggang sa 5 pa rin. So, 9.81 times 5 pa rin yan. So, 49.05 kilopascal. And then, yung Pmin natin, again, sa part na to, ang pinakamababang pressure natin would be 0. Kasi wala nang nakapatong na tubig sa part na to. Okay? And then, yung force sa baba, so kunin lang natin yung volume retained, multiply natin ng 9.81. So, 9.81 volume retained, nakuha na natin yan. 43.9218. So, ayun. The force at the bottom is 430.8728 kN. Next naman yung force sa wall. Ang formula natin is gamma HCA. Ganun pa rin yan. No? Natatandaan nyo ito. Hydrostatic force sa surface. No? So, ganun pa rin yung formula. Gamma HCA, wala namang nagbago. So, gamma natin is 9.81. Yung HC natin, yung total height natin sa part na to is 5. Yung hanggang 5 merong tubig. Diba? Unlike dito, hanggang 4 lang. Pero dito, kino-consider natin, syempre, magmula dito hanggang sa taas is 5. So, 5. Pero ang gusto natin, HC lang. So, 5 over 2. Multiplied by the area. Ngayon, ano yung area natin? Ito yun. Ito yung area na yun. Saan galing to? Of course, dahil ito ay cylindrical at yung centrifugal force natin is distributed along the lateral surface area. So, dapat yung area natin ay yung lateral surface area din. Okay? So, paano makukuha yung lateral surface area? You get the circumference and then you multiply it by the height. So, yung circumference natin is 2 pi r, di ba? So, 2 pi multiplied by the radius 3 and then multiplied by the height 5. So, ito yung area and then unit weight and then ito yung HC. And then the force at the wall would be equal to 2311.4268 kN. Alright? Next naman. So, ngayon, sa problem na to, almost same setup. 5 meters yung height, 4 meters yung laman, yung diameter natin is 6 meters. Pero this time, it is a closed vessel. Tapos meron siyang initial pressure na 19.62 kilopascal. So, anong gagawin natin dyan? So, sabi niya, it is rotated along its vertical axis by 16 rad per second. So, dito, given agad 16 rad per second. So, ayun, ganun yung nangyari sa 16 rad per second. Kasi alam natin kanina, dun sa 4.188 rad per second, ito na yung naging itsura eh. So, sigurado tayo na kapag 16 rad, which is way higher, malamang ganito rin yung naging itsura or baka mas halos diretso na yan. Okay, kasi halos na yung tubig nasa side na lahat. Okay? Kumbaga, ito lang kasi yung kasya dun sa discussion, kaya ganyan yung itsura. But actually, on actual, halos yung tubig mo nasa side na lahat talaga. No? Okay. So, ngayon, sa figure na to, mapapansin nyo, kung kukunin natin to na 0.00, marami ka nang dadaanan na points. Ayun, ito, at saka yung sa pinakataas. Ayun. Ayan. Okay? So, ngayon, if this is 0, ito, hindi pa natin alam kung ano yan, tawagan nating x1, y1. Magmula dito hanggang sa taas, hindi natin alam si x2. Pero alam natin na magmula sa 0, 0, kung itong height na to ay y1, at itong height na to ay 5, so lilitaw, this is y1 plus 5. Okay? Tapos kung halimbawa, itong height na to is y3, magmula dito sa taas hanggang dun sa pinakadulo, that would be tawagin natin na y3 yan. So lilitaw na yung magmula 0, 0 hanggang dun sa pinakataas, that would be equal to y1 plus 5 plus y3. And then yung x naman natin, since nakasagad na siya sa pinaka-side, yung x natin would be equal to the radius, which is yung 3 meters. Okay? So sana nag-gets niyo yung mga pangalan ng mga points na yan, yung mga coordinates ng mga points na yan. Okay? So, if we substitute the value, same formula lang tayo, no? So, i-try natin kung meron tayong masasagutan. Kasi mapapansin nyo, masyado tayong maraming mga unknowns. So, anyway, try lang natin mag-substitute tayo ng mga values. So, sa y1, 16x squared, x1 squared, 2 times 9.81. So, ito yung, dito siya ginamit. Okay? Then, pangalawa naman, dito sa y1 plus 5, dito sa point na to. So, y1 plus 5, 16 squared, x2 squared, over 2 times 9.81. As dito ang ginawa niya lang, pinagpalit niya ng lugar si x1 squared tsaka si y1.
si x2 squared at saka si y1 plus 5. Linabas niya lang yung values ng mga x. Okay? Tapos i-apply naman natin dito sa part na to. So, yung y natin, ito yung buo. So, y1 plus 5 plus y3 is equal to 16 squared, 3 squared over 2 times 9.81. Ngayon, mapapansin nyo, masyado pa tayong maraming unknowns, no? Kahit na anong gawin natin, hindi pa natin makukuha yung mga values. Okay? Ngayon, ano yung magiging key natin para masagutan natin to? So, same ito nung ginawa natin sa linear translation. Ginamit natin yung volume or yung area. But this time, ang gagamitin natin is yung volume. Okay? So, yung volume dito, lilitaw na dapat, kung ito ay sarado yan. So, kahit na anong paikot ko, kahit na anong speed or angular speed yung i-apply ko dito sa vessel na to, walang matatapon. Kasi nga, sarado eh. Diba? So, dapat, yung area ng space na to, or yung volume ng space na to, must be equal dun sa original na space natin. Okay? So, dapat pareho lang yan. Walang natapon eh. Diba? So, dapat pareho lang yan. So, lumilitaw na itong space na to, that would be equal to yung medium paraboloid. So, take note, sabi na medium nakalagay dito. Bakit medium? Kasi, meron tayong small, ito yon. And then, meron tayong medium hanggang dito. Again, lahat yan galing vertex. No? And then, meron tayong large hanggang doon sa pinakataas, or yung big. Okay, hanggang sa taas. Okay, so small. Ito yung medium. And then, ito yung large. Okay. So, para makuha natin itong space na to, that would be equal to V medium minus V small. And that must be equal to dito, yung original natin na volume. So, kapag sinubstitute natin, yung volume medium would be equal to pi r squared multiplied by the height divided by 2, di ba? Volume of paraboloid, pi r squared, yun yung area. You multiply it by the height, yung height, yun yung magiging volume ng cylinder. And then you divide it by 2, yun yung magiging volume ng paraboloid. So, dito, yung V medium natin, so ito yon. Okay? So, yung magiging cylinder niya, ito yon. Hanggang doon lang sa kung saan yung line niya. Okay? So, ibig sabihin, magmula dito sa sentro hanggang doon, sa part na to, hanggang pag pinroject mo yan, ito lang. So, that would be equal to x2. So, yung volume, yung area ng cylinder na yan would be equal to pi x2 squared. Tapos yung height natin magmula 0, 0 hanggang doon sa taas would be y1 plus 5. So, ayun, y1 plus 5. Divided by 2 para maging paraboloid. Minus yung small, ito naman yung small, ito lang. So, kukunin natin yung cylinder na to. Okay, yung cylinder na yan. So, that would be equal to pi x1 squared multiplied by yung height, y1. Tapos, ang gusto natin kalahati lang, so divided by 2. So, dito lumilitaw, meron kang x2 squared tsaka x1 squared. So, pwede natin i-substitute itong mga to dito. Ayun. So, kapag sinubstitute ko itong x1 squared tsaka x2 squared na mga to, dito, ano na lang may iwan na unknown? Si y1 na lang. Ayun, si y1, 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 y1. Okay. So, from here, makukuha natin yung value ni y1. y1 will be equal to 20.9862. Pag nakuha na natin si y1, pwede na natin i-apply dito. Sorry. Pwede natin, saan natin pwede i-apply? Dito. Pwede natin ma-apply dito. Makukuha natin si x1. Okay? Tapos pag nakuha si y1, apply din natin dito, makukuha natin si x2. And so on. So, makukuha na natin lahat ng values. Ayun. Si y1 would be equal to 20.9862. x1 would be equal to 1.2862. x2 is 1.4112. y1 plus 5 is 25.9862. And then yung y3 natin would be equal to 91.4550 meters. I suggest, i-practice nyo na mag-substitute. So, hindi ko na ginawa dito for the simplicity of the discussion. Ano na lang naman na yan? Algebra na lang. Okay? So, sa substitute lang nyo na lang naman yung mga values at makukuha nyo na lahat itong mga to. Okay? So, next questions sa problem na to. Hinahanap sa atin is yung maximum pressure, minimum pressure, yung force dun sa cover, yung force dun sa baba, at yung force sa wall. Okay? Isulat muna natin yung mga nakuha nating values. Okay? y1 plus 5, y3.
Tapos dinagdag ko na rin yung y1 plus 5 plus y3 kasi magagamit din yan mamaya. Yung point na to. So that would be equal to 117.4412. And then, again, para mas hindi tayo mahirapan, kunin na muna natin yung mga volume ng paraboloid. So dito lumilitaw, meron tayong tatlo. Yung small, yung medium, tapos yung large, yung pinakamalaki. Okay? So yung large natin, unahin natin doon, yung magmula dito hanggang doon sa taas. So gagamitin mo lang naman yung coordinates niya eh. Di ba? Para makuha natin yung volume na yan. And then you divide it by 2. Kasi yun lang naman yung magiging radius, yung coordinates niya, and then yung height that yung y niya, yung y component niya, yun yung magiging height mo. So pi r squared, yun yung 3. Ayun, 3x, yun yung x niya. And then yung y component mo, yun yung magiging y, which is y1 plus 5 plus y3. So that would be equal to 117.4412. So you divide it by 2 para maging paraboloid. So 1660.1445 cubic meters. And then yung volume medium naman. So pi, tapos dito tayo sa ito, volume medium. So sabi natin yung x niya, yung x component niya, yun yung magiging radius natin. So x2 is 1.4112 squared multiplied by yung height magmula dito sa vertex hanggang dun sa taas, which is yung y component lang din naman niya. That would be equal to y1 plus 5. So y1 plus 5 natin ayon 25.9862 meters. So substitute the values niya natin. So ayon 21.2905 cubic meters. So yun yung magiging volume medium. And then yung volume small naman, pi. Tapos ito lang siya. Ito yung volume small. Yung x natin, yun yung x1 natin, yung magiging radius. So 1.2682 squared. And then yung height natin, yun yung magiging y. Yung y component, yun yung magiging y. So 20.9862. You divide it by 2. So magiging 53.0187 cubic meters. So ngayon, pag kumukuha tayo ng mga pressure at saka mga forces, mas madali na kasi naka-ready na yung mga volume natin. Definitely hindi itatanong dito, unlikely na itatanong dito yung volume retained at saka volume spilled kasi masyadong madaling sagutin yon. Kapag tinanong yung volume retained, syempre yung buong volume. Pag tinanong yung volume spilled, syempre walang natapon. Bakit walang natapon? Kasi nga nakasara. Okay? Unahin natin dito yung maximum pressure natin. So yung maximum pressure natin, ganun pa rin naman, gamma H. The thing is, meron ka lang initial na pressure, which is yung given natin na 19.62 kilopascal. So itong part na to, gamma H lang to, no? Yung height natin is 5 times 9.81, hanggang dito lang, of course. Okay? So 5 times 9.81 plus 19.62, so yung Pmax natin is 68.67 kilopascal. And then yung P minimum natin, sa part na to, 0 ba? Magiging 0 ba siya kapag dahil wala bang tubig dito? Actually, hindi. Kasi nga, meron kang initial. So, ibig sabihin, yung 19.62 na ito ay ramdam ng buong vessel. So, ibig sabihin, yung sa part na to, yung minimum mo would be 19.62 kilopascal. And then, yung force naman sa cover, yung force sa cover, ang lagi lang naman natin ginagawa dyan, sabi ko nga sa inyo, ang concept is alamin nyo kung ano yung nakapatong, and then kunin nyo yung volume na yon, and then you multiply it by the unit weight. So, dito lumilitaw, ano yung nakapatong sa cover natin? Kung ito yung cover, yung nakapatong sa kanya is itong dalawang maliit na triangle. Okay? So, part pa rin yan ng paraboloid, pero sa drawing natin medyo maliit na siya. Okay? Medyo manipis na siya. Ngayon, kailangan natin makuha yung volume na yan. So, paano natin makuha yung volume na yan? So, parang simple lang naman. Kunin ko yung cylinder na to, di ba? Tapos, i-minus ko yung area na to, itong white part. Makukuha ko yung kulay blue, di ba? Eh, itong white part na to, saan to equal? It is also equal to the volume of the large paraboloid minus the volume of the medium paraboloid. At ito nga yun, ayun, V large minus V medium. Okay? Tapos, ima-minus natin yan sa volume ng cylinder na to, which is ito yun, ayan. Okay? So, pag na-minus natin yan, yan na yung volume ng triangles natin. Okay? And then you multiply it by 9.81. Okay, so substitute the values V large, V medium, tapos i-minus lang natin dito. Tapos again, huwag niyong kakalimutan yung 19.62. Of course, nandyan pa rin yung pressure na yan. Kaso nga lang, ang tinatanong sa atin is yung force at the cover. So dapat i-add natin yung 19.62 acting at the cover. Yung cover natin would be yung pi 3 squared, yung area, di ba? Kasi ito, yung 19.62 kilopascal, that is also equal to kilonewton per square meter.
Ang gusto natin ay unit of force. So, para maging kilonewton, multiply mo dapat ang area. At ito nga yun, yung pi r squared. Okay? So, from there, substitute the values. Yung V large natin, nakuha na natin 1660. Tapos, yung V medium 81, ayun, 0.2905. So, nakuha natin, the force at the cover is 10430.3955 kilo Newton. And then, next naman, yung force at the bottom. Yung force at the bottom, syempre, lahat ng nasa taas niya, sabi natin. So, ibig sabihin, kasama yung nasa taas. Ito, kasama tong part na to. No? Lahat, again, yung sinasabi ko kapag kinukuha yung mga forces natin, yung hydrostatic force for vertical, dapat alamin mo kung ano yung nakapatong. So, ibig sabihin, kung ito yung force bottom, lahat ng nakapatong sa kanya kasama yan. So, ibig sabihin, kasama dito. Okay? So, para makuha natin yon, kailangan natin makuha yung blue part na to. Okay? Yung blue part na yan. So, paano natin makukuha yan? So, kunin ko yung cylinder na to. Diba? Yung cylinder na yan. Tapos, i-minus ko yung part na to. Which is also equal to V large minus V small. Ayun. Diba? Ngayon, para makuha ko yung cylinder na to, unahin muna natin yun. Focus muna tayo doon, yung cylinder na to. So, pi, tapos yung radius natin, magmula dito hanggang doon sa pinakadulo, kasi yung large tayo, dito tayo sa dulo. So, that would be pi 3 squared. Yun yung radius natin, 3 squared. Pero yung height natin, magmula dito lang hanggang dun sa taas. So, dapat, that would be equal to magmula dito hanggang doon yung y1 plus 5 plus y3. Ito yun, 117.4412. Diba? Minus yung height na to na y1, which is 1.2682. Okay? Para ito lang yung height natin. Kasi yung 117, magmula dito yan hanggang doon sa taas. Ang gusto lang natin hanggang dito lang eh. Diba? So, kaltasin ko to. So, that would be minus y1. Yun nga. Ayun. Tapos, we substitute the values na. Yung V large and then yung V small natin and yung 1660 and then yung 53. Ayun. Pag nakuha nyo na to, pag na-minus nyo na yan, i-minus nyo naman siya sa part na to. Which is yung pi 3 squared multiplied by the difference of 117.4412 minus 20.9862. Tapos, i-multiply nyo na yan ng unit weight. Pero siyempre, huwag niyong kakalimutan, meron pa rin tayong initial na pressure. Dapat i-multiply pa rin natin yun ng area ng sa baba. Yung area ng ilalim natin, which is just the same with yung sa takip, yung cover natin. So that would be still 19.62 multiplied by pi 3 squared. So, galing dyan, makuha natin na value. The force at the bottom is 11,542.6789 kilo Newton. So, take note lang guys, kapag nagka-calculator, paki-double check and then paki-double check na lang din yung mga values na sinusulat nyo. Kasi prone nga din tayo sa pagkakamali na ganun. So, baka malito lang tayo. So, be careful with your solutions. And then for the force at the wall naman, lastly, so dito ang ginamit ko yung P above. Okay, yung formula natin na P above. So, yung P above natin dyan is 19.62. Yung 9.81 times 91.4450. Ano yan? Saan galing itong 91.4450? Ayun, yung Y3. Ito yung Y3. Okay? So, yung P above natin, of course, yung initial muna natin na pressure, that would be 9.62. Tapos, itong height na to. Yung height na yan is yung 91.4450 times 9.81. Tapos, ang gusto natin is yung acting dito sa surface na to. So, kung yung acting dito sa surface na to, ang gusto na lang natin doon, yung sa dulo, yung HC na lang yung gitna. Okay? So, kung yung HC na ito, kung ito ay 5, so, yung kailangan na lang natin dito is yung 5/2. So, makikita nyo, this part would be yung P above plus gamma HC multiplied by the area. And again, yung area natin would be yung lateral surface area of the cylinder. Yung cylinder natin is yung syempre, hindi kasama yung imaginary. Yung totoong cylinder lang. So, ang height lang natin is equal to 5. So, P above, again, P above, ito yun, gamma HC multiplied by the area. Ayun. So, makuha natin force at the wall is 88,707.9375 kN. Okay. So, that's it. That's it for rotating vessel.